church natin. Amen? Hindi lang sa buhay natin. Amen? The Lord is doing great things, things that we did not experience before. Now we are experiencing it. So this morning, the message that the Lord gave me to give to you this morning is entitled Open Door. Amen? This is the word, this is the message that spoke to my heart to share to you this morning. And in opening this, as part of the introduction and umaga dito, I would like to share to you strongly, amen, I believe that the Lord is opening open doors, not only for JHM as a ministry, but to our family. Amen? Ang Panginoon ay nagbubukas ng mga pintuan sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit nabubuksan? Alam nyo kasi ganito yan. Hindi lang yung sinabi ni Pastor na, uy, nagbubukas si Lord ng pintuan. Ano ba yan? Door of opportunity, door of, a lot of open doors, great doors. Amen? We believe that when the Lord is the one who opened, it will be a blessing not only for you, but for your family and the people around you. Amen? Pag si Lord ang nagbubukas ng pintuan. For me, alam niyo ako personally, bilang isang pastor, bilang pastor ninyo, naniniwala ako dumating na may mga open doors sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala ako na mayroong open doors sa family natin, sa church family natin, sa church. Amen? Meron siyang binubuksan na mga pintuan na dati nakasara pero nakabukas na ngayon. And so I want you to understand this, and then I hope and I pray that when you listen to the message, you will be encouraged. Na-encourage po kayo na ihanda natin yung tamang paghahanda. Kasi nga, pag tama ang paghahanda mo, sabi ko nga sa inyo nakaraan, pag tama ang paghahanda natin, tama yung pananampalataya na dala-dala natin, o yung meron tayo yung pananampalataya natin as a believer, naniniwala tayo maraming mga pintuan na bubuksan ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka mananatili sa kalalagayan mo lang o karanasan mo. May mga bagong ipaparanas sa iyo ang Panginoon. Sabi nga dito ng Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, makinig kayo mabuti. As part of the introduction ngayong umaga, sabi niya, forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness, and I will create rivers in the dry wasteland. Amen? Pag inintindi niyo po mabuti itong propesya na ito, this is a prophetic word, and this is a prophetic word that I would like to declare to you. Kailangan gusto ko itong ideklara sa buhay ninyo. Tatagalogin ko muna. Sabi ng Tagalog, sinabi ng Diyos, huwag kang mabuhay sa nakaraan dahil may bago akong ginagawa. Nakapagsimula na ako, nakikita mo ba? Gagawa ako ng daan at ilog sa tuyong lupain. May mga bagay na imposible, hindi dapat nangyayari. Like for example, dito sa lugar na ito, hindi naman dapat nangyayari na dito magtatayo ng simbahan ng Panginoon. Kung mapapansin ninyo, kung ikaw ay isang pastor na may kakayanan magtayo ng simbahan, o meron tayo isang simbahan tayo na may kakayanan tayo magtayo ng simbahan, dito ba natin itatayo yun? Karamihan ng mga pastor, mga simbahan, nagtatayo ng simbahan mo sa sentro ng syudad. Yung malapit sa kalsada. Pero makita nyo, ang Panginoon gumawa ng kapamaraanan. Amen? Inilagay niya tayo dito sa lugar na ito sapagkat dito siya may plano. Kahit na imposible, kahit na hindi ito natural sa ibang tao, pero ginawa ng Panginoon na posible ang imposible. Kaya yung sinasabi ng Panginoon dito, hindi mo ba nakikita na nag-umpisa na ang Panginoon? Sabi niya, forget the former things. It is nothing compared to what I am going to do. Bakit po niya sinabi yun? Amen? At sinabi rin niya doon, for I am about to do something new. See, I have already begun. Naumpisahan na ng Panginoon. Amen? Yung gagawin niya. Hallelujah? Yung mga imposible, nag-umpisa na si Lord. Ito na yun. Kumbaga, nasa mata na natin. Nakikita na natin, nararanasan na natin. And as a JHM member or member of this family, pinagpipray ko na makatch nyo ito. Dahil hindi lang ito para sa church natin as a church. Amen? Kundi dumadaloy ito sa pamilya natin. Hindi nyo ba napapansin, the more na yung church natin na magpapala ka rin. Yung mga nararanasan mo ngayon, dati wala naman yan, pero meron ka na ngayon. Naintindihan nyo ba yun?
Mahirap na lang i-discuss sa inyo lahat. Sabi nga ni Pastora nung nakaraang mga linggo, napansin ko, buwan after buwan, linggo after linggo, nagpapadedicate kayo. Yung iba, nagpadedicate na, magpapadedicate na naman, magpapadedicate na naman. Nakikita niyo ba yung ginagawa ng Diyos? Okay, meron dito, pangarap lang makapagpaaral ng anak. Ngayon, may pinag-aaral ng mga anak. Dati, imposible makapagpaaral ng anak, pero pinag-aaral na ng Panginoon ng mga anak natin. Diba? Yung iba nakatapos na. Amen? Congratulations. Parte na kayo ng alumni. Amen? Hallelujah? Naintindihan natin yun. So nakikita nyo ba? I'm telling you this because as part of, preparing our heart for the message this morning, gusto kong makita nyo kung ano yung kaya gawin ng Diyos. Amen? Sana nakikita na natin yung kaya gawin ng Diyos. Kasi yung iba noon, akala nila, kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, kumbaga parang gusto ko lang na maging religyoso, matingnan ka ng mga tao. Hindi po. Ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, pag isinasabuhay natin, yung pinananampalataya natin, nakaka-apekto yan sa buhay natin. Meron din ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung may purpose ang Diyos sa buhay mo, susuplayan niya yung purpose ng buhay mo para magawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi naman yan para sa comfort mo lang, katulad ko. Siguro sinasabi niyo, bakit ba, si Pastor, gumaganda. Salamat kay Lord kasi kailangan mangyari sa buhay ko ito, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ito po ay parte ng gustong ipagawa ng Panginoon sa akin. Naintindihan natin. Ngayon, ang pastor ninyo, gustong gamitin ng Panginoon yung buhay ko, hindi lang para sa inyo. Gusto ng Panginoon gamitin yung buhay ko sa syudad. Gusto ng Panginoon gamitin ang buhay ko sa probinsya. Gusto ng Panginoon gamitin yung buhay ko para sa Pilipinas. Gusto ng Panginoon gamitin yung buhay ko para sa Indonesia, para sa Korea, para sa US. Kita niyo yun? Kaya merong ginagawa, nakadepende yan sa galaw ng Diyos sa buhay natin. Kaya meron pong nangyayari sa mga tao, merong tamang klase ng pananampalataya. Sabi nga ng aklat ng Habakuk doon sa mga nakikinig at naniniwala na ang Panginoon ay may pangako at may plano sa buhay natin. Sabi ng Habakuk chapter 2 verse 3, "For the vision await an appointed time, it testifies to the end and does not lie. Though it lingers, wait for it since it will surely come and will not delay." Kita niyo yan? Sa tamang kapanahunan, ang mga propesiya, lahat ng mga binibitawan ng Panginoon sa atin, mga pangako ng Diyos sa buhay natin, in an appointed time. When that time comes your way, pag dumating na yung oras na yun sa buhay mo, sabi nga niya doon, mangyayari yung hinihintay mo. Kahit na nagtatagal ko minsan, pero nangyayari pa rin. Amen? Kaya you need to listen well. You treat your faith as a blessing sa buhay ninyo. O minsan kasi, yes, nasa-serve na nga tayo kay Lord, pero yung takbo ng pag-iisip natin, carnal pa rin. Amen? Bakamundo pa rin. Yung pamamaraan natin na mag-manage ng buhay natin, parehas din ang pag-manage sa mga unbeliever. Kapatid, kung gusto mo maging kakaiba, kailangan, amen mga kapatid, na magkaroon ng tamang klase ng pananampalataya at commitment sa Panginoon. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi, maintindihan mo yung sinasabi ni Pastor? Ang lahat ng bagay ay may appointed time. Amen? Kung nasa Panginoon ka, meron kang natanggap na vision kay Lord. Like for me, ang vision, kaya alam niyo po kami, kaya namin inilalaban, siguro yung mga kasama ko dito, araw-araw halos na nagtatayo ng mga Bakit kaya sila, Pastor, patuloy nilang inilalaban itong ministry na to? Bakit ba patuloy na inilalaban nila itong lugar na to? Bakit gusto ni Pastor na ma-develop ang lugar na ito? Kasi nga may vision ng lugar na to. Merong ipinakita ang Diyos na vision dito sa lugar na ito. This will become like a spring. Yung spring na yan dadaloy sa iba-ibang lugar. Ang interpretation doon sa vision na yan that we will become a blessing to many. Not only to this town, but this place will become a blessing to many. At nakikita nyo na yan, nakaraang February, iba-ibang probinsya, iba-ibang syudad, lugar na pinanggalingan, napunta na sila dito. Patikim pa lang yan. Nung nakaraang linggo, mga minamahal na kapatid, open door na naman. Pinag-usapan namin ng direktor ng GBS, nung kami ay nag-usap-usap, may posibilidad na maaari sa susunod na taon, ay magkakaroon tayo ng international GBS dito sa lugar natin mismo. Attended by Indonesian, Pakistani, Russian,
Ewan ko pa kung saan galing mo gagaling. Pero mostly, may pupunta po dito. Para saan? So, because they know that the Lord is going to move in this place, that's the vision. Di ba? But the vision did not happen immediately. Hindi na nakikita niyo yun? Lalong-lalo na, pag ikaw ang pinagkatiwalaan ng vision, mahirapan na ikaw, yung nahirapan yan na sinasabi ko dun sa mga tinitrain ko dati. Pag hindi ka matatag, kahit na may narinig ka na pag hindi mo inilaban, hindi mangyayari. Kaya parte yan ng training. Kailangan matuto kang mahirapan, hindi yung magagandang panahon lang, nandun ka. Hindi ganon ang ministry. Amen? Kasi pag hindi mo nilaban, pag dumating yung appointed time, kapatid, mangyayari yun, hindi ka nandun, wala ka na doon. Okay? Sabi ng Panginoon, though it lingers, wait for it, since it will surely come and it's not going to delay. Kita niya yan? Yan ang pangako ng Lord. So sa atin, marami pong open doors. Now, to be able for you to have an open door, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Lalong-lalo na sa simbahan. Let's put this into the context of the church. Kaya the Lord led me to study again the Church of Philadelphia, a model church. Maraming nabanggit na simbahan sa Book of Revelation. Pero ang book of, ang Church of Philadelphia, angat na angat. Pinupuri ng Diyos yung mga taga-Philadelphia. Okay? So, basahin ko lang ulit sa inyo yung konteksto ng itong sinasabi ng salita ng Diyos dito po sa Revelation chapter 3, verse 7 to 13, yung binasa kanina. Sabi niya dyan, to the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of the one who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut. And what he shut, no one can open. I know your deeds. Behold, I have placed before you an open door, which no one can shut. I know that you have only a little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Sa sumusunod sabi niya, as for those who belong to the synagogue of Satan, who claims to be Jews, but are liars instead, I will make them come and bow down at your feet, and they will know that I love you, because you have kept my commands to persevere. I will also keep you from hour of testing that is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. I am coming soon. Hold fast that what you have, so that no one will take your crown. The one who overcomes will make a pillar. I will make a pillar in the temple of my God, and he will never again leave it. Upon him I will write the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem that comes down out of heaven from my God. And my new name, he who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. Doon sa mga ibang church na nabanggit sa Book of Revelation, sinabi ng Panginoon yung kanilang mga kahinaan. Pero dito sa church ng Philadelphia, talaga namang pinupuri ng Panginoon itong simbahan ito. Kaya nga ang challenge ko sa inyo mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Ano ba ang meron sa simbahan ng Church of Philadelphia? Bakit ang Panginoon open doors? Kasi hindi lahat ng simbahan nagbubukas ng open door ng Lord. Pakinggan niyo ito mabuti ha? Kahit na simbahan ng Lord, hindi lahat binigyan ng open door. You get the point? Hindi lahat ng Kristiyano binibigyan ng Panginoon ng open door. Hindi lahat ng Kristiyano na nagsasabi sa kanyang sarili, binibigyan ng pagkakataon. Kaya na pag binigyan ka ng Panginoon ng open door, ibig sabihin, nakita si Lord sa buhay mo. At sana, ang prayer ko, I pray that the Lord will see our ministry, the church, amen? Ang Jesus History Makers, ang history makers ng Lord, kayo yun, tayo yun, ito namang tinawag ng Panginoon na magkasama-sama. May makita sana si Lord sa atin that is enough for God to say, I am going to open doors for you. Amen? Yan ang aking panalangin ngayong umaga. Ngayon, para ma-appreciate natin yung binasa ko kanina about the Church of Philadelphia, pag-usapan natin, ano ba itong Church of Philadelphia? Ano ba to? Sino ba sila? Para maintindihan ninyo, pag-usapan natin yung lugar ng Philadelphia. Philadelphia actually is part of Turkey sa panahon ngayon. Modern day Turkey sa panahon natin yung Church of Philadelphia. Naintindihan natin?
Itong Church of Philadelphia na to ay nandoon sa isang lugar na tinatawag na volcanic area. Pag sinabi natin volcanic area, typical dito sa lugar na ito, ang problema nila dito sa lugar na ito, maganda yung lugar nila, fertile yung lugar nila, pero ang problema, natural na lang na laging may nilindol, pumuputok ang vulkan. Kasi nandun sila sa area na tinatawag na, yun nga, volcanic area. And there are times actually, according to history, na dito sa Philadelphia na to, may instance na dahil po sa matinding paglindol at pagputok ng vulkan, na level po yung kanilang lugar. Napakahirap. In other words, I want you to see here that the Church of Philadelphia does not have an ideal situation. Wala sila sa napakagandang kalalagayan. Parang yung kalagayan natin. Ito, ipe-personalize ko ito sa inyo. Alam nyo, ang Church of Philadelphia, hindi siya pinuri ng Panginoon kasi maganda yung lugar nila. Hindi sila pinuri ng Panginoon dahil nandun sila sa syudad. Hindi sila pinuri ng Panginoon dahil sa maganda yung kalalagayan ng kanilang buhay. Merong nakita ang Panginoon na maganda sa kanila, hindi dahil sa kanilang kalalagayan. Yung kanilang kalalagayan sa pamilya, kung saan sila nagaling, o yung lugar na kinabibilangan nila. Although the Church of Philadelphia is called, ang pangalan kasi word ng Philadelphia means brotherly love. Ang ganda nung ibig sabihin ng Philadelphia, right? But even in the midst of that beautiful name, they are located in a place, a volcanic place that is always have tremors. Okay? Fertile siya, nakapagtanim sila doon, yes. But the people in Philadelphia look at themselves to be small, weak. Amen? Kasi ngayong kalagayan nila, hindi ganoon ka-ideal. Parang tayo kung minsan, pag umaharap tayo sa ibang tao, nasabihin mo sa sarili mo, parang ganito yan, i-illustrate ko para maintindihan yung point ni Pastor. Ganito. Parang ka, haharap ka sa isang doktor, politiko, kung minsan, pakiramdam natin, ay, sino ba ako para ikumpara sa kanila? Tama? Nararamdaman nyo ba yung kung minsan? Yes. Okay? Ganyan-ganyan ang pakiramdam ng mga taga-Philadelphia. Pero sa kabila ng ganyan pagtingin nila sa kanilang sarili, sa kabila ng gano'n ang kanilang kalalagayan, pinupuring sila ng Panginoon. Ayun ang pinakamahalaga. Wala sa status yan. Sabi ko sa katabi mo, kung malungkot, wala sa status yan. Kaya lahat tayo, pag pinakinggan nyo itong message na ito, baka napagbigay ito sa yung idea na, ay, si Lord pala hindi tumitingin sa yung apelyedo, hindi pala tumitingin yan sa ganda ng bahay mo, hindi yan tumitingin sa kalalagayan mo, kung gaano kataas ang pinag-aralan mo. Hindi katulad natin, Christian na tayo, ang pinapangarap mo pa rin, ay, maging ganito ako. Bakit gusto nyo maging ganun? Simple lang. Simple lang, kasi ang gusto nyo sa inyo, magkaroon kayo ng magandang status sa mata ng tao. Eh, maganda nga ang status mo sa mata ng tao, ang Panginoon naman, hindi maganda tingin sa'yo. Kaya wala sa status yan. Yung Church of Philadelphia, number 1 na matututunan natin sa kanila, even in the midst of their status, their place, pinuri ng Diyos. Ang dami nabanggit na simbahan, pero Philadelphia, ang binanggit ng Diyos talagang sasabihin ko sa inyo, kakaiba ang pagpuri niya dito sa simbahan ito. And I pray na kahit na tayo kung sabihin natin sa sarili natin, karamihan sa atin dito magsasaka, no, karamihan sa atin dito, ay taga-ganito lang kami, hindi kami taga-ganitong lugar, ganito lang kami. Hindi. Gusto kong makita niyo yung sarili niyo ngayon sa mata ng Diyos. Na kahit na anong status mo, pagtama ang klase ng faith mo. Amen? When the Lord looks at you, pupurihin ka ng hinog ng Panginoon at hindi ka niya papagalitan. Kasi yung ibang mga church, pinagalitan niya eh. Sabi niya, okay, yung pag-ibig niyo, lumamig na. Sabi niya ganyan, yung mga word na ganyan. Pero ang Church of Philadelphia, mula sa verse 7 hanggang 13, nung binanggit yung tungkol sa kanila, makikita niyo, puro papuri. Amen. Hallelujah. Naman mag-inagbaga ni Pastor, na may status mo kag mayat, kag magmanika. Ano nga na dito ni Pastor?
iti point ni Pastor, no kas pangarigan na di status mo kag that's not very ideal, hindi pa rin yun makaka-apekto sa pagtingin ng Diyos sa'yo. Pero kung maganda status mo, all the more, dapat magpagbutihin mo. Amen? Dapat mas higit kang merong dahilan para maglingkod kay Lord. Hindi katulad ng iba, nagkaroon lang ng status na makina yung ulo. Nakalimot ka sa Diyos. Okay? Alam niyo yan? Nakakalimutan ng Panginoon. Okay? But the Church of Philadelphia, kapatid, they do not have the ideal situation. But the Lord, is really appreciating the kind of faith that they have. Amen? Bakit? Ito yung reason. Punta tayo sa number 2 point na gusto kong bigyan ng emphasis. Tingnan natin yung sinasabi kong faith nila. Okay? Little strength, great faithfulness. Okay? The status of the Philadelphian church may not be like that of the Roman church. Kasi ang Roman church nasa syudad nandoon sila sa pinaka-seat of power of the Roman Empire. Or the Jerusalem church, the place where the Lord Jesus Christ, okay, doon po nang daling ang Panginoon. Amen. Pero itong Philadelphia, kapatid, ang pinuri ng Diyos. Tindahan natin yun. Tingnan ito. Little faith, little strength, great faithfulness. Bakit ba natin sinasabi, mga kapatid, na pinuri sila? Unang-una nabanggit ng Panginoon, sabi niya dito, sabi ni Lord, basahin natin Revelation chapter 3, 7 to 8. Anong sabi niya sa 7 to 8? To the angels of the church in Philadelphia write, these are the words of who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut. What he shut, no one can open. I know your deeds. Alam ng Diyos ang iyong mga gawa. Behold, I have placed before you an open door, which no one can shut. Kaya natandaan niyo pa, hindi kayo mabuti. Alam ng Diyos ang mga ginagawa natin. Sabi mo sa katabi mo, wala kang may tatago kay Lord. Alam niya, pati takbo ng utak mo. Alam niya, patatakbo ng puso mo. Alam niya kung bakit ginagawa mo yung ginagawa mo. Sana tama yung makita ni Lord na dahilan kung bakit ginagawa mo yung ginagawa mo. Okay? Sabi niya dito, I know that you have only a little strength. Yet you have kept my word and have not denied my name. Okay? Mahina sila. Hindi maganda ang kanilang kalagayan. Pero sa kabila ng hindi maganda ang kanilang kalagayan, napakaganda naman ang kanilang pananampalataya. Pakitapik mo yung katabi mo. Okay? Kahit hindi masyadong maganda ang kalagayan mo, basta maganda yung pananampalataya mo, merong ibubuksan na pintuan ng Diyos sa'yo. Open door! Amen? I know, sabi natin, I know that you have only a little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So, keep His word, did not deny His name, keep the covenant to command to persevere and stood firm. Yan po ang asset ng Philadelphia Church. Amen? Itong church natin, anong asset? Asset natin, magandang lugar na natin yan. Bakit dati ganito ba magandang lugar natin? Hindi. Amen? I believe with all my heart the Lord has seen our faith and have opened an open door for us. Now the Lord is continually opening doors for us. Amen? Kaya lang ang problema ng kuminsan ganito. Pag ang Panginoon nagbukas ng pintuan, nakakatakot kuminsan. Kaya sabihin mo, okay, di ba faithful ka na? Sabi mo sa katabi, di ba faithful ka naman? Okay, ito tanong ko sa iyo. Amen. Paano pag may binuksan na dito si Lord? Papasok ka ba? Kasi kakabsat, puray ko ang lukat ni Apo, itirwangan kay ka, mga kamag na sobra. Awa. Amen?
Kung ang minisis ko kanyang hindi na palpalabas nga daw, kung nanapin ng kanyang tamas, kasi kanyang hindi asawa. Okay, makikita ng jibong ko, lumipis na. Kung nandiyan ay asawa kanyang pinamaguna na, Pastor, hindi ka pa ba napapagod sa mga kapwa mo, Pastor? Sabi na naman, ang totoo yan, pagod na ako, oo. Kaso, pag sinabi ni Lord, hindi ako pwedeng humindi. Sabi ni Lord, saan ka ba naman nakakita? Ginalingan mo na nga ng todo. Ang nakita pa yung hindi mo ginawa. Diba? Kaya nakakadala rin mo minsan. Nakakatakot. Right? Amen? Pero again, your faithfulness unto the Lord. Because you are standing firm to your faith. Because you are persevering. Okay? Obeying the command of the Lord. Sinusunod mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Nagbubukas ng Diyos ng bukas na pinto. Natandaan mo, ulitin ko, pag si Lord ang nagbukas ng pinto, maganda yun. Natandaan mo yan. Sabi mo sa katabi, maganda yun. Amen? Ganito yun. The door, accordingly, what kind of open door? Sabi niya nila, what kind of open door? The open door, sabi niya nila, no one can shut. Amen. Sa totoo lang, ngayong taon na to, ang daming open door. Hindi pa pumapasok ang 2027. Ang dami ng plano sa 2027. Hello? Dami na. Gustong gawin ng Panginoon sa 2027. Ngayong taon na to, ang pinakamalaking historic na pangyayari dito sa Pangasinan, another history will happen. Okay, the gathering of thousands and thousands of believers will be happening again in the city of Alaminos. Nakakatakot. Kaya lang, open door. Binigay ni Lord eh. Amen? Kaya kailangan tayo na, when the Lord opens the door, no one can shut. Ano bang ibig sabihin ng door that cannot be shut? Parang yun yung sinabi ng Panginoon kay David. Yung binigay ng Panginoon na susi kay David, lahat ng mga bagay dahil doon sa authority na ibinigay ng Lord sa iyo. If you have that authority, if you have that kind of faith, the Lord will allow you to open doors for you. Amen? Unstoppable mission. Open entry to the kingdom of God. Expansion of the kingdom. Hallelujah. Open door. Open door of the Lord is a product or a result of your right kind of faith. Walang open door kapag mali ang pananampalataya mo. Makikita ni Apo, alangan mo kalukuhan ni Apo Diyos ay paana, nakikitaan ng nga di pamatin ka, sinsinan na pamate. Di pamate nga, just going with the flow. Di pamate nga, marigatan ka ng basit, nag-quit ka. Kakasya nakasya na pamate. Kung kayong mag-expect iti open door. Open door are open for those people, sabi na doon, who stood firm. Little strength, yet big faith. Amen? Sabi ng Book of Romans, Romans chapter 2 verse 6, sabi niya, God will repay each one according to his deeds. Sabi mo sa katabi, kaya huwag ka nag-i-expect kung walang deeds. Pag may deeds, may expectation. Pastor, akala ko ba salvation is not about deeds? Yes. Pero ang taong naligtas, may deeds. Masasabi mo bang ligtas ang isang tao, wala namang gawa? Maraming naniniwalang ganyan eh. Ang mahalaga, naligtas na ako. Naligtas ka, ang tunay na kaligtasan, nakikita yung bunga. Makikita yan, hindi pwedeng may tago yan. Malalaman mo ligtas talaga ang isang tao kasi may gawa. Amen.
Kasano yung mga maamuan na itituon ni kayo na ikagpapaya? Paano nyo malalaman na papaya ang papaya? Punta kayo sa siya. Ha? Ano makikita nyo? Papaya. Paano nyo nasabing papaya yun? Namumunga na? Papaya. Paano mo masasabi na isang Kristiyano ay totoong Kristiyano na? Namumunga ng isang buhay Kristiyano. Amen! Hello! Dakapay lang nila. Kaya hindi dapat may double standard na Kristiyano ka na eh. Nag-i-expect ka na may mangyayari, may open door, pero ang tigas na ulo mo. Si kalataman di masursuro. Hindi handa ka pa lang na binless niya ako, faithful ka. Hindi binless ka niya ako, nakalipat ka. Pumimpintas ni sitwasyon mo, dapat karkaro ka na pumimpintas mo, ipamatin kiniya ako. Didaduma, imbis na pumintas ni pamatin na kiniya ako, tumangtangkan, agbalbalin na prideful na klase ni tao. Dati awan, ni Apo Diyos inikan na, isuga iti, blessing tatlo, itesting. Di pamati na, kikitaan ni Apo Diyos no, mapagtalkan. Mapagtalkan ka, iti, dejing blessing, itagtakin ka, isumalikan na ating blessing. Sinusukat ka ng Panginoon, eh ang problema, marami sa atin nag-fail. The more we are blessed, the more we can become faithful. You know why? Because the principle that is said in the scripture over and over and over again, Romans 2, Verse 6, God will repay each one according to his deeds. Susuklian ng Diyos ang mga gawa mo. Okay, hindi pa kayo naniniwala. Jeremiah chapter 17 verse 10 said, I, the Lord, search the heart. I examine the mind to reward a man according to his way. What his deed deserve. Naintindihan niyo yun? Amen? Ang Panginoon, hindi naman siguro makikita ni Lord yung laman ng puso ko. Ay, listen. Listen well. Sabi niya, the Lord search the heart. Okay? And examine the mind. Amen? O pag nakita niya yung heart mo, nakita niya yung mind mo, sabi niya, to reward a man according to by his deed. Bibigyan ka ng deserving mo. Salamat kay Lord. Praise God. Sabi ko, kung saan naiiyak ako, Lord, deserve ko ba ito? Sabi ko, sabi ko, okay Lord, bibigyan mo ko ng ganito. Lalo kung magpapakasipan. Kasi bibigyan mo ko. Lalo kung bibilisan. Kung mabilis na ako dati, bibilisan ko ba lalo? Kasi binigyan na ako sa sakyan. Lalong mas matitindi yung mangyayari. Umanda na kayo. Amen. Hallelujah. Huwag na kayong magtaka. Amen, mga kapatid. Kung we are going national and global. Because the Lord is going, is opening doors for us. Amen. Kamusta tayo sa pamilya natin? Kamusta kayo personally? May kinalaman to sa mga naranasan natin sa buhay natin. Kaya ako sinasabi to. Huwag niyo kakalimutan, ang Panginoon, tinitingnan niya ang puso natin. Ang Panginoon, tinitingnan niya ang ating kaisipan. At ang sabi niya, i-reward ka niya, ang sabi niya dito, to reward a man according to his way, by what his deeds deserve. I-reward ka sa iyong mga gawa. Kaya i-adjust naman natin yung gawa natin. Ayusin natin yung puso natin sa tulong ng Diyos. Ayusin natin ang ating kaisipan sa tulong ng Diyos. Kasi the Lord will give you what you deserve. Isaiah 22 verse 22 said, I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. And what he shut, no one can open. Kaya nga po ako, by faith, I believe, itong darating na October at yung mga susunod pa,
A historic event will happen that will transform the landscape of Christians all over the Philippines. Naniniwala po ako. By God's authority, that will happen. Amen? 1 Corinthians 16 verse 9 said, because a great door for effective work has opened for me, even though many opposes me. It will be open at kahit na pigilan pa. Amen? Hallelujah. Kung may plano ng Diyos, may pinapagawa ang Diyos din sa pamilya ninyo, sa personal ng buhay. Pag binigyan na kayo ng Panginoon ng susi, na lahat ng pinto kaya nyo buksan, mabubuksan. Pero again, ano ang dahilan kung bakit binigyan ni Lord yun? Tanong ko, bakit may open door? Bakit binigay yung susi? Okay, gawin natin ganito para mas maintindihan nyo ako. For example, yung opisina ko, maraming gamit doon. Hello? Marami. Gamit sa construction, gamit sa kung ano, yung mga mahalaga kong gamit doon, nandun din. Okay? Kung ikaw ang may opisina nun, merong susi, ibibigay mo ba yun sa isang tao hindi mo pinagkakatiwalaan? Okay, for example, para mas maintindihan niyo pa, halimbawa, meron akong tinatawag na vault. Yung lagayan ng mahahalagang mga bagay, pera, alahas, o whatever, dokumento. Ibibigay mo ba yung susi nun kung alam mo yung tao na yun hindi mapagkakatiwalaan? Kaya pag binigyan ka ni Lord ng open door, kung nag-i-expect ka na mabubuksan at makukuha mo, mai-enjoy mo yung nandoon sa loob, dapat ipakita mo kay Lord, katiwa-tiwala ka. Huwag mo sasabihin, hindi naman niya nakikita. Ulitin ko yung sinabi doon. Nakikita ni Lord ang ating isip. Nakikita ni Lord ang ating puso. Pag hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi ka bibigyan ni Lord ng susi. Amen. Nakawan eh. Sabihin mo niya sa katabi mo, gusto mo ng susi na lahat ay pwede mo buksan. Master key yun. Pwede mong buksan yung susi doon sa financial provision, susi sa financial breakthrough, susi doon sa solusyon sa mga problema mo, susi. Lahat pwede mong buksan. Kanino binibigay yun? Kay David binigay yun. Bakit anong nakita ni Lord kay David? Pagkakatiwalaan. Kaya si David, marami in his lifetime, you can see breakthroughs, things that is not supposed to happen because he cannot do it. It happens. May bukas na susi. May susi. The Lord will give you an open door. He will give you the key. Declare mo nga dyan sa katabi mo, I pray that you will have that kind of key. Business key. Breakthrough to your business. Breakthrough para sa pamilya ninyo. Breakthrough. Pero hindi binibigay ni Lord yung susi na yan kung kani-kanino. Binibigay lang yun sa pinagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Marami ang napapasel sa pastor ninyo. Sabi nila, Pastor, wala naman akong matatag na hanap buhay. Kung tutuusin, yes, salamat kay Lord. Pinagpala na yung ibang mga miyembro ng GHM, pinagpapala tayo unti-unti, lumalaki din yung ating kakayanan, yes. Pero kung ikukumpara nyo yung kakayanan natin sa nangyayari ngayon, wala ito doon sa kakayanan natin. May mga nangyayari ngayon out of our control or our level of what we can do, but still happening. You know why? Because I believe the Lord is starting to give us a key for the breakthrough. And I pray that you will experience that too in your family. Sana lahat tayo meron tayong susi na gano'n. Anong susi? Ano dapat mong gawin? Ayusin mo yung alin. Para ka dapat Church of Philadelphia. You may have the little strength. Amen?
but your faithfulness unto the Lord is big. You're strong in faith. You are not wavering. You are obeying God's command. You are firm in your commitment unto the Lord. Sabi ng Bible, nakikita ni Lord, and God will reward you according to what you deserve. Amen? Many pray for open door, but hesitated when God opens them. Ito naman yun. Pag may open door ka na, listen, lalo na yung mga leader ko nandito. When the Lord has already given you, because He rewards you and He sees that you are already ready for it, don't be afraid to enter. Because it's already open. Kaya lang tandaan ninyo, ang open door, hindi ka makakapasok doon sa loob kapag hindi ka pumasok. Amen? You need to overcome. Again, even in that level, you need to overcome a lot of things. Okay? God never opens a door just to admire it. Hindi ka magbubuksan ng Panginoon para lang tingnan mo. For example, for me, ihahalin tulad ko lang sa karanasan ko. Sabi ng ating isa sa mga partners natin ngayon, sabi ni Pastor ko, Pastor Dan, do you think we can have GBS 1 week ng February? Sabi ko, nung last February, 2 araw lang, ang laking responsibilidad. It's a big responsibility, right? Now he's saying to him, Pastor Dan, can we do 1 week? And then later on, 2 weeks. Parang Korea ng GBS na. Anong gagawin ko? Nag-o-open si Lord ng door. Titingnan ko lang, ha? Maganda yan, Pastor. Ganun lang gagawin, Pastor? Hindi. Pag naiintindihan mo na the Lord is already open door, enter into it. Because when you enter that door, then you will experience what the Lord is going to do. Nag-open na naman si Lord, sabi ng mga pastor, sabi ni Pastora, sabi ng ibang mga leader, okay, ngayong Jesus October Festival, ang gagawin natin sa Lookout Park, ang laking responsibilidad. Okay, kung malaki nangyari ng last year, mas malaki na naman ngayon. 15,000 Christians from all over the district will gather together, and even nag-commit yung mga taga-Tarlac. Tarlac will travel here, other places will travel here also to join us. It's chilling. Sometimes you are afraid to do it because of the responsibility. When the Lord open door, ano gagawin natin? Titingnan lang natin, ay, open, ay, maganda yan. Then we need to enter. Nagbukas si Lord eh. Amen? Kung kinakabahan na naman kayo, maghanap na kayo ng ibang church, sigurado mananamay na naman kayo dito. Kaya lang, pag lumipat ka, pag nangyayari, wala ka na doon. Hello? Dahil pa yung dito, malawakan niyo dito yung baga ni Pastor? When God open door, don't stay where you are. Enter into it. Kaya ako, pasok lang ako ng pasok. Para ngayon, nag-desisyon kami, hindi na kami pupunta ng Korea. Hindi daw po pwede hindi kami pupunta ng Korea. Hindi daw pwede. Bakit? Kasi they are preparing for the international GBS dito sa ating lugar. Imagine mo, yung simbahan sa bundok, mag-uos ng international GBS attended by different nations. Pwede ba, Pastor, pag-usapan na lang natin yung tungkol sa atin dito? Di ba? Hello, alamin pa lang kita. Open door. Sa pamilya ninyo, alam ko nasanay na kayo sa sitwasyon nyo. Pero kung minsan ang Panginoon may magbubukas ng pintuan yan. Sa pamilya. Si Lord, papapalain ka kapag pumasok ka. Pero kahit na binuksan niya yung pinto, kung hindi ka pumapasok, hindi mo mararanasan kung ano nasa loob. Malalaman ba natin anong pakiramdam? Ako, alam ko na yung pakiramdam kasi sanay na ako dyan eh. Alam ko ang ibig sabihin tumayo sa 15,000 plus na tao. I know what that feels. I've been there, done that already.
Pero yung mga taga-church natin, alam nyo yung pakaramdam nyo, makapag-participate ka, ganun karaming mga Kristiyano. Hindi nyo malang naiintindihan yung pag si pastor hindi pumasok sa pinto. Sa pamilya ninyo, kahit sabihin mo na, ano bang ibig sabihin na magkaroon kami ng ganito? Kahit na magbukas si Lord ng ganito, kung ayaw mo naman, ayaw nyo pumasok na pamilya nyo doon, hindi kayo makakapasok. Doon sa level na yun. Personally, ikaw, may binubuksan ng Panginoon sa buhay mo, pero ayaw mo pumasok dahil natatakot ka, pinagpala ka na ng Lord, may kapabilidad ka na, nakita na ni Lord, kaya mo, pero ayaw mo pumasok. Ang mga bukas na pinto, blessing yan. Pero kahit na blessing yan, pag natatakot ka, hindi mo mararanasan. Naintindihan nyo? Hello, hindi. Nagiging people, naman nga lab-lab-lab, i-message ni Pastor, so mahal naman nga interesado. Anak kini Apo, nung nakita ni Apo Diyos, hindi pamati mo, yung future nyo napakaganda. Amen? Hindi niyo problema yung pinoproblema nyo ngayon. Yung hinahabol nyo ngayon, hindi kayo ang hahabol, kayo ang hahabulin. Ano gusto nyo yung naghahabol kayo, kayo hahabulin? Alam nyo kung bakit hindi nyo nararanasan? Kasi kayo ang humahabol. Amen? O, yung mga anak sa Panginoon, magsabi ng Amen. Yung malakas na malakas. Yung mga anak ni Pastor. Yung talagang anak ni Pastor. Naniniwala ba kayo anak, ang love na yan, hindi ko kailangan problemahin. Kasi may paparating na tunay na love yung aasikasuhin ka, mamahalin ka, bibigyan ka ng magandang buhay. Amen? Huwag lang yung habulin, siya hahabol sa inyo. Amen? Hallelujah! Lastly, because of their faithfulness, actually, hindi pa ito last, pero puputulin ko na. Gagawin ko na lang 3 points. Ano? Ang Panginoon ang sabi, at napatouch ako dito sa sinabi nyo, pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Sabi ng Revelation chapter 9, the following verse, sabi nga, as for those who belong to the synagogue of Satan, who claim to be Jews but are liars instead, I will make them come and bow down at your feet. And they will know that I love you. Tingnan niyo yung mga tao na tapat sa Panginoon. Maraming mga tao ang kumontra sa iyo. Maraming tao hindi matutuwa sa iyo kapag naglilingkod ka kay Lord. Pero sabi ng Panginoon, yung mga kumontra sa iyo, darating ang araw, they will bow down. And itong pinakamatindi, this is the most very touching part of this statement of the Lord. He said, I am not excited that my enemy or people who are opposing me to bow down to me. That I'm not excited about that. Pero ito yun eh. Sabi niya dito, ito yung excited ako. Sabi niya, they will know that I love you. Bakit kaya ang tao na ito, lahat ng ginagawa nagsasaksik? Simple lang. The Lord loves me. At dahil mahal ako ng Panginoon, ay huwag kang babangga sa taong mahal ni Lord. Pag bumangga ka sa taong mahal ni Lord, delikado ang buhay mo. Magkakaloko-loko buhay mo. Never. Ever. Sabi ni Lord, I will make them come and bow down at your feet, and they will know I love you. Mahal kita, anak. Yan ang nangyayari mo sa mga tao. Hindi lang open door. Good. Open door is good. Praise God. Pero yung marinig mo sa Panginoon na anak, alam mo ba kung bakit? Alam mo, ito, this is the greatest blessing for me. When the Lord will say to you, anak, kung bahala sa'yo, mahal kita eh. Amen? I love you. Revelation 3 said, verse 10, sabi niya dito, because you keep my commands to persevere, I will also keep you from hour of testings. This is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Tingnan niyo yan? During the hour of testing, ang sarap na hawakan ko, lalo na this period of time,
there's a lot of persecution testings that is happening. Hindi lang niya sinasabi ng God will say, I love you. He will tell your enemy that He loves you. Amen. Ito yun eh. During the hour of testing. During the hour of testing. Amen? Because you have kept my commands to persevere, I will also keep you. He will protect you during the hour of testing. Amen? Kaya sabi ko, kahit umabot pa ng 1,000 yung gasolina na yan, hindi papabayaan ng Panginoon na ikaw ay maapektuhan. He will keep you. Hindi ibig sabihin hindi ka mahihirapan, pero He will keep you. That is about to come upon the whole earth to test those who dwell on the earth. Mangyayari yan. Revelations chapter 3 verse 11, I am coming soon. Hold fast to what you have so that no one will take your crown. Or your crown. Yung crown, binibigay yan sa mga tapat sa Panginoon. Amen? And lastly, okay, part of the ano na to sa conclusion. Amen? Ang pinakamatindi ko yun, sabi na dito. Sabi ng Lord, the one who overcome, I will make a pillar in the temple of my God, and he will never again leave it. Upon him, I will write the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, that comes down from heaven from God, from my God. My new name. Amen? Ang Panginoon, hindi siya nahihiya. Ito yung pinaka-greatest blessing natin yung one day makakasama natin ang Panginoon forever and ever. Greatest blessing. But while here on earth, okay, ang challenge ko sa lahat ng mga miyembro ng ating ng kanyang simbahan, sa simbahan ng Panginoon na ito. Sana makita ng Lord that even in our little strength, God will see our faithfulness. Magiging tapat pa rin tayo. Amen? Amen? Yan nasabi mo sa katabi mo, yan ang prayer ko sa'yo. Kahit ano pa man ang kalagayan nyo, ang mahalaga makita ng Diyos tapat tayo. Amen? At pag si Lord ang nagbukas ng pinto, pasok tayo. Huwag tayong matatakot. Amen? Kasi may gagawin si Lord. Mas marami pa tayong mararanasan na maganda. When the Lord, amen, will open doors for us. Amen? Naman pala siya. Tayo lang mga sandali. Pwede ba pumarap ka dyan sa kaliwa at